Hindi ka makabili ng mga designer, so dapat bumili ka ng local. Alam niyo na yan, ha? So, para makasabay ka sa drip. Ang problema kasi, pag hindi ka nakakasabay sa drip, pag pumunta ka na isang show, paano yun kung Wednesday yung show, tapos next Wednesday may show na naman. Suot mo pareho yung... Kaya ako, inutakan ko na, Mark Zuckerberg, suotin ko na lang yung parehong t-shirt lagi, bahala kayo sa buhay nyo. Gusto yung meron ako 10 t-shirt na ito, di ba ganun? Pero, again, it depends. Pero kasi yung pinaka-main bottleneck is yung funds kasi, hindi siya easy para lang i-transpose doon. Kasi yung artist gumagastos siya katulad na itong mga magagandang gadget na to, di ba? Camera, yung magagandang camera na gumagastos kasi. Akala nyo kasi libre. Ginagastos 10 yan, ini-invest 10 yan. Mag-invest ka. Tama. May gap nga talaga kasi sa ibang bansa nga, yung mga lumalaking artist, nafa-fundan eh. So hindi na nila kailangan isipin yung business side na gumawa ng pera para mag-produce ng tour nila, ng merch nila, ng business nila. Papaka-artist na lang sila. Yun. Pasok ka na lang sa studio, gawin mo yung gagawin mo. Dito hindi. Kailangan mo maging businessman. Kailangan may iba scammer pa eh. Scammer sila eh. No? Hustler ka. Naging organizer ka nga ng concert natin. Lahat may slash yung artist dito. Which is better. Which is better. Para sa akin. Tama yun. Pinoy nga ang tunay na hip-hop eh. Pinoy ang tunay na hip-hop. Anong hood-hood nyo dyan sa LA, pucha? Slums dito, guys. Pumunta ka sa squatteran. Yun ang hip-hop. Yun ang trap. Diba? Trapping ka dyan sa California. Pinagsasabi mo. Diba? Trapping ka dyan sa London. The heck? Dito ka sa squatteran sa Pilipinas. Dito ka mag-trap. Mainit dito ka mag-trap habang war on drugs. Oo, diba? Yun ang trapping. Try mo mag-trap dito ng war on drugs. Dito talaga ang hip-hop. Tingin ko hindi lang na-discover pa ng mundo. Pero sa, I think sa Reels yun, may taga-Africa na tinira niya yung mga taga-LA na hip-hop. Hip-hop kayo from the trenches. Ginagano ko ng Africano. Oo, from the trenches daw. Dahil Los Angeles, California, from the trenches. Paano nangyari yun? Sarap-sarap nga ng weather nyo dyan. Binaha ka na ba dyan? Di ba? Nagutom na ba kayo dyan? Ucha, may subsidy nga ng government dyan eh. Di ba? 2K a month. Di ba? Sabi mo, from the trenches ka dyan. Projects, pabahay. Pucha, condo yun dito eh. Di ba? Apartment na yun dito eh. Oh, yun ang trap. So sa tingin ko, kayong mga Pilipino, mas better pa nga yung nangyayari kasi matibay ka eh. Alam mo yun, marunong ka rin ng business kung artist ka, mapipilitan ka. Totoo. Di ba? So, mas okay siya. Kumbaga, dadating din naman tayo sa tingin ba, Kuya Wee, dadating din tayo sa part syempre na parang ibang bansa na may funds na, right? So yung mga nagsisimula ngayon na sila rin yung dumidiskarte para sa ikasisikat nila, ang lupit nila. Ang pinaka-caveat doon is yung kung paano kayo nag-grind kayong mga Pilipino. Sobra talaga yung hassle. That's why naging interesting yun para sa mga kumpanyang katulad namin. Sa ibang mga kumpanyas din, pati yung mga labels, pumapalag din lahat. Lahat pumapalag kasi nag-evolve na kayo. Ayaw nyo maging underground. Ayaw nyo maging, hindi, Vans lang susuotin ko. Hindi, sorry sa Vans. Pero ang pinakamaganda doon is yung hassle. Yun yung pinaka-importante. Yung you learned at first the hard way. That's why ang problema, meron siyang konting effect sa music. So nade-defocus ka, di ka pa nakakapagsulat ng hit song and whatnot kasi marami kang pasan sa balikat mo. That's the real grind, di ba? Pero for the artists who don't have those things, makikita nyo naman sa ibang bansa, that's why they have the bling-blings. That's why they have the cars, the tour buses, the planes, and whatnot. Because their only task to do was to do music. Marketing nila rin. And they have, it's marketing. Pinaka-powerful tool yun. And they have people to fund it for them. Diba? Sa atin dito kasi, wala pa eh. So, nandito na siya ngayon. So, yun yung kailangan nating kilusan sabay-sabay. And, pinakamaganda dun, you will not experience what they're experiencing back there. What they're experiencing back there is, I don't want to work with this guy anymore. They took all my money, blah, blah, blah. I'm removing my brand from this guy. Ganyan. Nangyari yan sa malalaking mga superstar. Kayo, nangyari sa inyo nung bata pa kayo. So, at least, maliit pa lang, nangyari na. Kesa yung sumabog na, nangyari na. Wala ka. Nawala lahat. Diba? Yes. So parang masabi mo ba parang nasa era tayo nila Tupac ngayon, no? Label, di ba? Label wars, yung mga ganun, no? Parang ganun ngayon sa Pilipinas. It's a very, very, very competitive good competition and very good
Hello sa mga kapwa distributors, labels, and lahat. So, friendly competition, may the best man win, women, who else. Pero ang pinakamaganda dyan is alagaan natin yung eksena. The only way we can do this change is by fixing the Philippine music industry to make it beneficial for the musicians and everyone, like artists, the crew, the team, lahat. Kailangan maging 360 beneficial siya. Kaya umiikot doon sa kabila sa ibang mga bansa. Kaya guys, imbis na mag-focus tayo tumingin sa kanila, tignan na lang natin yung sarili natin. Ayusin natin yung sarili natin kaysa yung nakaganyan tayo. May ano sila doon, may ano dito sila doon. Ba't din nila natin problemahin? Paano ako magkakaroon yan? Dapat pa, diba? Yes, Tama. Kasi sa kanila, napag-usapan namin ng kapatid Kenny, sabi namin, bakit kaya yung top artists doon, ibang-iba yung liga ng pera pagdating sa top artists dito? Sabi ko, kasi yung mga taong sumusuporta. Halimbawa, nag-tour sila doon, magkano kaya inuwi ng mga artist doon? Kumpara sa pag nag-tour dito. Pero doon pumapasok yung sinasabi ni Kuya Widi na huwag mo na silang tignan. Gumawa ka ngayon ng paraan, may pera din naman yung Pilipino. Di ba? Ba't di ka gumawa ng paraan na yung art mo umabot sa point na i-exchange na ng tao yung pera sa art mo dahil napasaya mo sila. Di ba? Kaya naman eh. Mas may ano pa nga tol yung mga artist dito sa Pinas. Isipin mo grabe nga talaga challenge ang nararanasan ng artist dito Kasi dito, kalaban mo rin ang foreign artist. Nakakaintindi ng English yung yung mga tao dito. Hindi ka to, let's say, Thailand ka na rapper. Yung mga tao doon, makakaintindi ba ng Thai rapper talaga pakikinggan nila. Kaya yung streaming ng Thai rapper nila, paldo talaga. Dito kalaban mo pa si Wiz Khalifa Actually, music and art yan Music and art, pati brands yan Ngayon ko lang naisip local brand ako, di ba? Malamang kalabang ko nga rin naman yung international. Oo, di ba? So, hindi siya ganun kadali talaga. Hindi ganun. Kaya nga pag nalampasan mo to, galing ka. Putas, kalabang mo yung mga foreigner na yan. Tapos nangibabaw ko sa mga, kumbaga, nasabihan mo yung dollars nila. Oo, natagalog ka lang. Oo, natagalog ka lang. Ilan ang nakakaalam ng English na salita Oo, di ba? Tol, no? Kasi nataano ko yung sa Thailand nga, doon ko na unang naisip yan Tangina kaya itong mga Thailand rapper, daming nakikinig na Thailander sa kanila dahil yun lang din maiintindihan ng Thailander na very music very local. Very local sila. Our local consumption in the Philippines is less than other countries because we speak good English. That's why. So, nag-English ako para transparent. Parang blessing in a curse din pala siya, no? Blessing in a curse din siya, no? Ganun yun. Kaya para sa lahat. Kaya yung Korea din, no? Kasi hindi rin sila ma-English Kaya paldo kaya dito sa atin parang jologs kapag Tagalog kasi ma-English yung mga tao, no? Pero parang nagkaka-switch na Nagkaka-switch na. Yun naman, sobrang proud and thankful ako sa inyo lahat. Sa lahat ng manonood, lahat. Sobrang thankful kasi unti-unti na. Pero hindi kasi siya isang tulak lang. Kailangan natin siya itulak ng todo na make the local scene great again. Kasi all of the brands, all of the money, all of the support from everywhere, every corner of the Philippines will come in because maaangat natin ang kultura ng Pilipinas, ang tunog ng Pilipinas coming from all genres. Hindi natin isasarado lang sa hip-hop lang. Sa lahat ng genre na Pinoy. Para umangat siya, para yun yung ikukonsume ng mga bata, ikukonsume ng mga protect tradition lang, 'di ba? Kasi yun naman talaga. If we manage to do that, everybody can eat. Yun lang. Tsaka sayang yung Filipino wave ngayon sa internet Yeah. Ang angas ng Pinoy ngayon pagkain, clothing, art, 'di ba? Music, music dati pa namang may tira Pinoy. Ano ba ang reputasyon ng Pinoy sa international? Karaoke nga, singer. 'Di ba? So lahat 'yan may tira talaga yung Pilipino. Kailangan lang yung mismong mga Pinoy suportahan yung Pinoy artist para makapalag ngayon siya sa international. Kasi ang nangyayari, napansin ko, yung local sumisikat pa muna sa international. Ako, aminin ko, ganun nga nangyari sa akin Na-appreciate ko ang OPM nung nasa Amerika ako Kasi yung mga tropa kong nandun. Ganyan din ako. Ikaw, di ba? Ganun pa nangyari sa akin. Hindi ko dito na-appreciate ang OPM. Doon ako Kasi yung mga tropa ko doon, pinarinig sa akin, ang ganda pala ng OPM. Yung hip-hop na nun. Sa kanila ko narinig Pero kung yung local mismo, dito magsimula yung culture na i-appreciate talaga, ang bilis ng ng growth talaga niyan. I think if we upgrade our localization, if we keep it more and make it more stronger, it goes a long way talaga.